Bakit ba kayong mga Muslim hindi kayo kumakain ng baboy? Ano bang meron sa inyong Muslim? Hindi kayo kumakain ng baboy? Sagutin po natin mga kababayan. Para naman maintindihan ninyo. Mula mismo sa aming mga Muslim. Ang hirap kasi pag nagtanong kayo, bakit ang Muslim hindi kumakain ng baboy? Ang sasagot, kapitbahay mo, hindi naman Muslim. Halimbawa, kaming mga Muslim, kung magtatanong kami, ako dati akong Romano Katoliko, nag-Muslim ako. Halimbawa, may tanong ako, kung bakit ang mga pare hindi nag-aasawa, pasintabi na po. Kung bakit ang pare hindi nag-aasawa. Halimbawa, itong katabi ko dito, tanungin ko kaya ito, bro, bakit ang pare hindi nag-aasawa? Kapag tanungin ko yung kapatid kong Muslim sa tanong na naka-address dapat sa pare, magiging bias ako. Bakit? Bakit tatanungin mo kapwa mo Muslim, ang tanong mo kung bakit ang pare hindi nag-aasawa? Ganon din yun sa amin, sa mga Muslim. Kapag magtatanong kayo, bakit hindi kumakain ng Muslim ng baboy, ang sasagot dapat dyan, Muslim. Ha? Huwag sasagot dyan yung kapitbahay mong Marites. No? Baka kung ano yung sagot niya. Baka anong sabihin niya, bakit di kumakain ng baboy ang Muslim. Totoo mga kababayan, isa po itong napakalaking issue. Napakarami pong nag-Muslim dahil nalaman nila na ang mga Muslim pala hindi kumakain ng baboy kasi ganito, 1, 2, 3, 4, 5, maraming kadahilanan. Totoo po. Alam po ba natin na mismong sa Biblia nakalagay na bawal kumain ng baboy? Dapat tanungin ko rin kayo, bakit kayo kumakain ng baboy samantalang nakalagay sa Biblia na bawal kayong kumain ng baboy? Hindi po ba? Bakit kayo kumakain ng baboy? Samantalang ipinagbawal naman sa Biblia yan, mga kababayan. Ang Diyos po mismo ang nagsabi sa amin na kayong mga Muslim, huwag kayong kumain ng baboy, laman ng baboy. Ang mga Muslim masunurin sa kautusan ng Diyos. Pag sinabi ni Allah, sinabi ng Diyos, Muslim, bawal kayong kumain ng baboy. Walang tanong-tanong. Hindi mo pwedeng sabi-sabihin sa Diyos, Diyos ko, bakit mo pa pinagbawal sa amin ng baboy kasi masarap pa naman ang baboy? Dapat, obey first and never complain. Ganun yun. Hindi ba ang Diyos ang nakakaalam kung anong makakabutit makakasama sa atin? Kumbaga sa lahat ng ating ikabubuti, ang Diyos ang nakakaalam kasi siya ang lumikha sa atin. Pero bakit pag nag-utos siya na bawal kumain ng baboy, tinatanong pa natin siya? Pinagbawal ng Diyos ang pagkain ng baboy sapagkat alam niya na kapag kinain mo yan, makakasama sa iyo yan, mga kababayan. Hindi naman ang Diyos walang wisdom kung bakit siya magbabawal ng isang bagay samantalang ito pala ay makakabuti. Take note po mga kababayan, pinagbawal po ng Diyos sa banal na Quran, sa salita ng Diyos, ang pagkain ng baboy sapagkat alam ng Diyos na ang pagkain ng baboy ay makakasama sa katawan ng tao. Yun po, tapos po tayo doon, mga kababayan. Gusto pa ba ninyo na saliksikin, ungkatin, halukayin ang mga kaalaman sa siyensya para malaman ninyo na talaga nga namang bawal ang pagkain ng baboy sapagkat makakasama ito sa atin? Dahil ang baboy ay nagsasanhi ng napakaraming sakit, mga kababayan. Hindi pa ba tayo natatauhan hanggang sa ngayon na meron pa ring sakit na lumalaganap, yung ASAF, African Swine Flu o Fever? Sanhirin yan ng baboy, mga kababayan. Hanggang sa ngayon meron yan, mga kababayan. Tingnan ninyo yung mga checkpoint natin. May mga nakalagay dyan, animal checkpoint. Kasi chinecheck nila yung mga papasok na karne. At alam nyo ba mga kababayan, dito sa Region 8, especially sa Tacloban City. Sa Tacloban City, hindi sa pag-a-advertise no, sa mga kamusliman. Dati, ang Mang Inasal, dito sa likod natin may Mang Inasal. Ang Mang Inasal, dati, nagtitinda sila ng baboy. Minsan, napadaan kami sa Mang Inasal at nakita namin, wala na silang picture ng baboy. Tinanong namin, bakit wala na kayong picture ng baboy? Hindi na ba kayo nagtitinda ng baboy? Sabi niya, nagtitinda pa kami ng baboy. Kaso nga lang, ngayon, sa panahon ngayon, dahil mahigpit ang mga baboy na karni ng baboy makapasok dito sa ating lugar, dito sa Region 8, galing pa ata sa Cebu yung mga baboy na yan. Sabi nila, mahirap pumasok dito at mahigpit. Sabi nila, kaya tinigil namin. Kaya dito sa Tacloban City, tanungin ninyo ngayon, punta kayo sa mga Mang Inasal, wala po silang tindang baboy. Dahil po dyan sa sakit ng baboy, mga kababayan.
Totoo po yan. Hindi pa ba sapat sa atin yung sinyalis na yan na napakaraming sakit na dinudulot ng baboy para tayo ay tumigil sa pagkain ng baboy? Totoo mga kababayan. At ang baboy kasi ay may pinakamahinang hayop na may metabolismo. Yung kanyang metabolismo, yung pangtunaw niya, napakahina. Kaya yung kinakain niya, hindi na digestion, hindi natutunaw yun. Sumasama yun sa taba niya. Kaya tingnan mo, ang sarap ng humba, di ba? Ang sarap ng humba. Nako! Subhanallah. Pero hindi nyo alam na doon sa ano na yan, sa humba na yan, sa taba ng baboy na yan, nandiyan yung pinakamasamang uri ng bad cholesterol. Ha? Yung cholesterol na pinakamasama ay nasa taba ng baboy, yung bad cholesterol. Kaya nga kapag nagkakasakit ang isang tao, high blood, madalas punta sa doktor. Ang sabi ng doktor, sabi na ng doktor, Nay, hinay-hinay sa mga matatabang pagkain, lalo na ang baboy. Bakit? Ang baboy ang may pinakamasamang uri ng bad cholesterol, mga kababayan, nang nagsasanhi ng napakaraming sakit, mga kababayan. Hindi po ba? Ano pa ba, mga kababayan? Ang baboy ay natuklasan nila na meron itong uri ng uod na ang pangalan ay trichina worm na nabubuhay sa katawan ng baboy at hindi namamatay kahit nalagain mo, kahit pakuluan mo. Akala mo yung sinigang mong baboy kapag kumulo na yan, okay na kainin. Meron pong trichina worm, i-search nyo po sa inyong internet, trichina worm ang baboy na kahit gaano po ito kainit ay hindi namamatay. At kapag nakain mo na po yan sa inyong katawan, ay nandun pa rin po yan sa katawan ninyo at nabubuhay yan sa katawan sa loob ng 40 years, mga kababayan. At yan po ay nagsasanhi ng napakaraming sakit, mga kababayan. Kaya wag po nating maliitin yung pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng baboy. So yun lamang po, mga kababayan. Inshallah, sana po ay may natutunan kayo at meron po kayong naunawaan sa pagsagot ko sa inyo kung bakit ipinagbabawal ang pagkain ng baboy sa mga Muslim. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.